Yeah, okay. Hindi ho nainis na-miss. Amen na po. So, praise God na nandito ho tayo sa ating pong pananambahan sa Panginoon. At siguro bago ho magsimula, salamat, hindi ko kasi talaga kilala. Salamat po sa nag-donate ng TV. may nag-bless po sa church ng TV ho dyan. Ayaw daw hong magpakilala. So, kung sino ka man, ikaw ay nandito o nanonood, sana hindi ka absent. Salamat po sa nag-bless po. So, ng bagong TV ho yan, bagong TV. Para may monitor ho dito. Para hindi na ako nagkaka-stiff neck rin. Hindi lang ako, actually, higit hong kailangan ng worship leader ho yan. Ng worship team ho dito na nakikita yung screen. Yung mga lyrics at mga verses. Okay. Amen. Salamat po sa Panginoon sa mga pagpapala po na pinagkakalob niya sa simbahan po natin. Amen. Tayo ho ay minsan pa hong manalangin. Tayo po yumuko at manalangin. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon na muli po namin kayong napapapurihan na Lord, wala pong pumipigil po sa amin. At Lord, lahat ng aming pong pag-awit, pagpalakpak, pagsayaw ay buong puso namin ginagawa dahil mahal po namin po kayo. We want to express our love, Lord, sa inyo sa pamagitan po ng mga bagay po na ito, Panginoon. At patuloy po na hinihiling namin na samahan niyo po kami sa aming pong pananambahan na to. Continually prepare our hearts, our minds, Lord. Patuloy niyo kaming bigyan po ng bukas na pandinig, na kaisipan, at bukas na paningin para makita namin yung kalooban niyo. And we pray, God, Lord, dahil lang po ito sa tulong ng iyong banal na Espiritu, kaya po namin ito magagawa. Kaya po, binibigyan namin kayo ng kalayaan. Malaya po kayong gumalaw, umabot, magpala sa amin. At patuloy na bigyan mo kami ng simpleng mensahe sa araw mo na ito na madali naming maiintindihan, madali naming pong maaalala, at madali po naming maisapamuhay, Panginoon. And Father, we continually declare the victory coming from you, Lord, dahil we believe in your promise, Lord, na Lord, kayo po yung nagbibigay ng katagumpayan sa amin. Ang labanan na to ay hindi po sa amin. Bawat labanan na to ay sa inyo, Panginoon. Salamat po sa inyo kami umaasa at nananangan, Lord, sa umaga pong ito, sa araw-araw ng buhay namin. Salamat po. Kaya nyo po na ang iyong pangalan lang ang tangi pong naming maitaas at mapapurihan sa lugar pong ito. Lord, ito ang aming pong panalangin ng may pasasalamat at pananampalataya sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen. Malakas na palakpak po para po sa Panginoon. Buksan po natin ang ating pong mga Biblia para sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos sa Bagong Tipan. In the book of Acts, chapter 2. Acts chapter 2, from verses 36 to 42. Acts chapter 2, verses 36 to 42. Tayo po ay nasa serye pa rin ho ng pag-aaral ng pagpapatotoo, o patotoo, or witnessing sa Ingles. At ang title ho ng pag-aaral natin ngayon ay pinamagatan ko hong patotoo at pagsisisi. Sabihin nga natin patotoo. Yung malakas ho, para kay Lord, yung para ho sa Panginoon. Sabihin natin patotoo. Sabihin natin pagsisisi. Sigaw ho natin patotoo at pagsisisi. Amen, amen. Basahin po natin yung salita ho ng Panginoon. Napapalingon pa rin ako. Dito na nga ako pala yung screen. Basahin po natin verse 36. Okay ho? Ready na ho ba? 1, 2, 3, go. Kaya't dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na pinako ninyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito. Kaya tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak
at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. Marami pang inilahad si Pedro upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila, iligtas ninyo ang inyong mga sarili mula sa parusang sasapitin ng masamang lahing ito. Kaya't ang mga naniwala at sa pinangaral niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na iyon. Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Yan, pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ho ng kanyang mga salita. Alam niyo ho, ang brief context po ng passage na to. So, ito ho yung aklat ng mga gawa, Book of Acts. So, makikita ho natin in Acts chapter 1 and chapter 2, ito ho yung nangyari ho na binuhos po ng Panginoong Diyos, yung kanyang kapangyarihan ng banal na spirito. Doon po sa mga disciples na nagkatipon sa upper room na tinatawag. At dahil po doon, sabi nga ho ng Bible, ang banal na spirito ay bumabang para mga dilang apoy sa bawat isa sa kanila. At sila ho'y nakapagsalita ng iba't ibang mga wika. May manifestation yung kapangyarihan ng Holy Spirit po sa kanila. Naintindihan mo ba? At during this time, nagkagulo yung mga tao sa paligid nila kasi piyesta nung time na yun eh. Feast po ito. Piyesta ito, maraming tao. So, nagulat yung mga taong nagtaka. Akala ng mga tao, lasing sila. At kaya sabi ni Pedro, hindi kami lasing. Ang aga-aga pa. Alangan namang may tama na kami agad. Hindi sila lasing. Sabi nila, ito yung katuparan ng pangako ng Diyos sa lumang tipan. That in the last days, God will be pouring out His Spirit sa lahat ng tao. At siya ho'y nagsimula hong mangaral. Actually, this is the first sermon or preaching nung after ho ng kamatayan ni Jesus sa cross. Naintindihan nyo ba? At ito ho, kaya po Pentecost po ang tawag dito. Ito ho'y Pentecost. Ibig sabihin ng Pente is 50. Simula ho sa kamatayan ng Panginoon, 50 days, imagine niyo ho yun. 50 days ho yun. After 50 days, ito ho yun nangyari. So less than 2 months, more than a month. Less than 2 months, approximately less than 2 months. Yun ho yun nangyari ho dito. At si Pedro ho ay nangaral, nag-preach siya, actually nag-witness. So ito po yung bahagi ng pagpapatotoo na inutos. Ito ho yung unang pagsunod ng mga apostol na you shall be my witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and into the ends of the earth. Sabi ho ng Bible. Utos ho nila yon. At dito ho nagsimulang mag-preach o mag-testify, magpatotoo si Peter. At alam niyo ho, I believe sa aking pananaw at sa pananaw rin naman ng marami hong Bible scholars na this is the best ever recorded preaching or testimony or witnessing na nangyari. Wala na hong higit pa ho dito. Wala na hong higit pa. Bakit ho? Kasi sabi ho ng Bible, verse 41 nga po. Verse 41. Sabi yan, ang bunga ho nung maigsing mensahe, pangangaral ni Apostol Pedro, ito ho yung resulta. Kaya masabi nating best ever. Now, bakit? Kasi after nyo magturo, ito yung naging bunga. Sabi, kaya't ang mga niniwala sa pinangaral niya ay nagpabautismo ho agad. Imagine niyo ho yun. Nagpa-water baptize agad sila. At during their time, ang water baptism is identifying yourself sa Panginoong Jesus. Na sinasabi mong handa ka nang tumalikod sa dati mong buhay at mamamatay ka sa mga kasalanan na ginagawa mo at susunod ka ng direkta sa Panginoon. At hindi mo ikahihiya ang pananampalataya mo. Ipagdideklara mo, paninindigan mo, pagsisigawan mo yung faith mo kay Lord sa harapan ng maraming tao. At during this time, mga kapatid, para maging Christian ka, believer ka, mananagot ka. Sa totoo lang, may persecution. Pwede kang makulong, pwede kang mapatay, pwede kang parusahan. Pwede kang itakwil na kamag-anak mo. So, hindi ganun kadali ho yung magpabautismo during that time. Naintindihan nyo ba? Pero sila nagpabautismo. At sabi niyan, at nadagdagan ang mga alagad ng may... Ilan ho? So imagine mo yon. Imagine mo natin yon. 3,000 agad yung nadagdag. At ang sabi ang nadagdag ay disciples. Hindi lang basta tumanggap, hindi lang basta nag-Lord's Prayer.
No, ito ay mga disciples na seryosong gustong sumunod sa Panginoon. Imagine nyo, isang preaching pa lang ni Peter, 3,000 agad. At nagpabautismo. Naintindihan mo ba? No? So at ano pang sabi? No? Nang araw na yon, isang araw lang yung after nyo mag-preach. No? 3,000 agad yung nag-respond sa preaching. At nagpabautismo at naging alagad at sumunod sa Panginoon. At sabi, verse 42 pa, sabi diyan, inilaan nila, so hindi lang nagpabautismo, hindi lang nag-pray. No, hindi lang umattend once ng church. Bakit? Kasi sabi dito, inilaan na nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. So umattend agad ng classes, umattend agad ng discipleship program. Seryoso agad. No, ganun yung effect nung nangyari. At sabi niyan, nung magsama-sama bilang magkakapatid, no, nag-fellowship sila. At sabi, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay, hindi lang ba sa pagkain, yung breaking of bread o yan, nagcommunion sila. At sabi diyan, sila ay magkakasamang nananalangin o manalangin. Imagine nyo, talagang hindi ho ito basta na lang, sige, natakot na, ayokong pumunta ng impyerno, kaya tatanggapin ko si Jesus. Hindi, seryoso yung 3,000 na to, na bagong nadagdag. Nasusundan po ba? Yun po yung konteksto ng passage na aaralin po natin. Then, let's go back sa verse 36. No? So, basahin mo natin na mabilis. Verse 36. So, sabi ho dyan ng Bible, kaya't dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na pinako nyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. So, ito yung closing remarks po ni Peter sa kanyang witnessing, sa kanyang testimony, sa kanyang pong preaching. Bahala na ho kayo kung anong gusto sabihin nyo. No? Basahin nyo lang ho sa bahay po yan, pag-uwi nyo ng bahay. Ano ba yung laman ng kanyang mensahe? Then next, verse 37, so ang resulta, no, after nyo hong mag-end sa kanyang preaching, sabi diyan, pwede ho ba natin basahin nun na malakas? Sabay-sabay ho tayo. Para kay Lord po, okay lang po. 1, 2, 3, go! Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito. Kaya tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? Amen. Sabi mo sa katabi mo, anong dapat kong gawin? Sabi mo sa kanya, sabihin ko yan sa iyo mamaya. Relax ka lang. Sabi mo sa kanya, makinig kang mabuti ha, kung anong dapat mong gawin ha. No? Alam niyo, sabi ho dito ng passage, na bagabag yung kanilang kalooban. Sabi sa English, they were cut, no, parang pierced, parang nasugatan, parang nahiwa yung puso daw nila. Parang ganun yung pagkakasabi sa English. So sa Tagalog na bagabag, kaya alam nyo, nagpapaalala ko, every time na attend kayo ng church, wag ho nyo palaging isipin, ako, pinariringgan ako ng pastor na yan. Talaga naman, yung pastor na yan, ewan ko ba, pakialamero yan masyado No, alam nyo, even right from the very start ng mga preaching, ganun na ho. No, kapag gumagalaw ang kapangyarihan ng banal na espiritu, ang mga taong nakakapakinig ay nakakaramdam ng parang conviction at nababagabag yung kanilang kalooban. No, kasi yan ho ang ginagawa ho ng banal na espiritu. Don't worry kasi bakit kahit ako, the first time I attended ng church service, sabi ko, naku, nachismis ako ng nanay ko sa pastor nila. Kwento lahat ng kasalanan ko. Na hindi ho. No, along the way, habang tumatagal ako sa pag-attend ng church, doon ko naintindihan na ginagamit pala ng Diyos ang kanyang mga lingkod para kausapin ng kanyang mga anak. Nagiging mouthpiece yung mga pastors. Kaya hindi ho pastor yung nagpaparinig sa inyo. Ang banal na spirito ng Diyos ang patuloy pong dahil mahal tayo ng Panginoon, kaya niya tayo kinakaugnay, kinakausap. Kaya wag ho tayong masasaktan. Naintindihan ho ba? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang masasaktan. Kapatid. Sabi mo sa kanya, mahal ka kasi ni Lord. Amen ba? No, kaya ho, during that time, ito ho yung nangyari after ng preaching na bagabag. Sa totoo lang, makinig ho, kapag hindi na nababagabag ang kalooban mo, matakot ka na. Ulitin ko ha, makinig ho mabuti. Kapag umattend ka ng service, pumupunta ka ng church, at parang wala ng conviction, matakot ka na kapatid. Takot ka na. Bakit? Kasi baka hindi ka na kinakaugnay ng Diyos. Baka yung puso natin tumitigas na sa harapan ng Lord, may mga kalyo na. No, kaya ang ganda ng song, di ba? Yung pusong basag, no? Hindi ho pusong bato. Kabaliktaran nun. No, kasi sabi sa English, sabi ni David sa Psalm, no,
create in me a pure heart. At yung a broken spirit and a contrite heart. Ibig sabihin ng contrite heart, basag na puso. Nasa awit ho yan. Nasa Psalms ho yan, yung inawit natin. Doon ho pinagmulan niya. Yung contrite heart na tinatawag. Yung sabi ni David na, give me a broken spirit and a contrite heart that you will not despise. No, nakapagsabi ng awit ni David, kapag lalapit ka sa Diyos na basag yung puso mo, hindi ka pwedeng itaboy ni Lord. Hindi ka pwedeng hindian ni Diyos. Bakit? Kasi ibig sabihin ng symbolism ng basag na puso, yung para bang ikaw ay very broken sa harapan ng Lord. Na para bang sinasabi mo, Lord, kung malayo ako sa iyo, hindi mabubuong puso na to. Lalapit ako sa iyo para buuhin mo yung puso ko. Naintindihan mo ba? Nasusunan po. So going back, so sabi niya na bagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito. No, after ng preaching. During the preaching. At after ng preaching, sabi nila, nagtanong sila kay Pedro at ibang mga apostol. Sabi, ano yung question nila? Mga kapatid, anong dapat naming gawin? Ulitin nga, sabi mo sa katabi mo, anong dapat kong gawin, kapatid? Yeah. Alam niyo, akinigo mabuti. Sa totoo lang, napakaganda ng mensahe na to. This should be our response. Every time na uma-attend ka ng Bible study, every time na nakikinig ka ng preaching, nakakapakinig ka ng mensahe ng salita ng Diyos, every time na nagbabasa ka ng Bible, every time na nagde-devotion ka araw-araw, after mong gawin yon, dapat palagi mong tanong kay Lord o sa sarili mo, Lord, ano yung dapat kong gawin? Kasi hindi pwedeng pumapasok lang sa kabilang tenga mo yung mensahe ni Lord, tapos biglang lumalabas rin lang. Hindi ho pwede. Hindi ho ganon. Intindihan ba? Sabi mo sa katabi mo, hindi pwedeng ganon. Dapat may gagawin ka. Ay, intindihan mo ba? Nasusundan mo? Nandyan pa ho ba kayo? No? Alam nyo, mas maiintindihan pa ho natin yung point na yan mamaya during the passages na pag-aaralan. So sabi, mga kapatid, anong dapat namin gawin? So sabi ho ng mga tao, imagine niyo yung 3,000 na tao, tinanong nila si Peter, anong dapat namin gawin? No? At anong sagot ho ni Pedro? Verse 38, basahin natin ng malakas at sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo at talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Praise God. Alam niyo, ito yung testimony, ito yung preaching ni Peter, ito yung kanyang patotoo, ito yung gusto niya sabihin sa mga tao. Sabi ko sa Ingles, repent and be baptized. Repent and be baptized. Napakasimpleng mensahe. Sabi, pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo. Naintindihan mo ba? Alam nyo, sabi ho nung ibang mga nabasa kong komentary, sabi nila, sa totoo lang, lalo na sa panahon natin ngayon, bihira ka nang makarinig sa mga pastor at simbahan ng ganitong mensahe. Bakit? Kasi ayaw ng mga tao ng ganitong mensahe na magsisi na kayo, talikuran nyo na yung kasalanan nyo, iwasan nyo na yung dati nyong buhay, isuko nyo na yan kay Lord. Bakit? Kasi every time na ito yung magiging preaching sa loob ng church, nagagalit ang mga tao at hindi na bumabalik. Maraming tao ayaw nila ng ganitong mensahe. Kaya yung mga pastor tuloy, ayaw mag-preach ng ganito. Kaya sabi ng ibang mga Bible scholars, sabi nila, kaya no wonder na hindi na nararanasan ng mga simbahan ang madagdagan ng 3,000 mga bagong mananampalataya. Ng 3,000 mga talagang seryosong alagad. Bakit? Kasi kulang ng ganitong mensahe sa loob ng simbahan. Ang mensahe ng pagsisisi at pagtalikod sa mga kasalanan. Kaya hindi na ho nako-convict yung mga tao. Bakit? Kasi palaging laman ng preaching, be-bless kayo ni Lord. Hindi yung masamang mapagpala, kalooban ho ni Lord yan. Be-bless ka ni Lord, pagpapalain ka, payayamanin ka. No, ilabas ang mga payong. Di ba? Parang ganyan palagi yung gusto nating pong mensahe. Maraming mga tao, ganyan. No, ilabas yung mga itlog, ilabas yung mga panyo, ibang gaway para i-bless ka ni Lord. Di ba? Hindi masamang pagpalain, di umaman. No, pero hindi ho yan palagi yung mensaheng gustong iparating ni Lord sa mga tao. Lalo na ho sa mga mananampalataya. Naintindihan mo ba? Alam nyo, the word repentance, or repent, sabi ho, medyo nag-aral ho ako ng kaunti regarding ho dito. So kasi the word repent or repentance is
very common, palagi ho natin naririnig. Pero the basic definition of repentance or to repent is turning from sin towards Christ. No? Turning from sin towards Christ. So sa Tagalog, yung tatalikuran mong yung kasalanan at haharap ka at susunod sa Panginoong Jesus. So ang pinagmulan ho ng salitang repentance sa original Greek word ay yung metanoia. No? Na ang ibig sabihin po is change of mind. Change of mind. Kapag nakakita kayo ng salitang meta, ibig sabihin yan change, pagbabago. Kaya metamorphosis, ano pa yung mga meta? Di ba? Change. So parang yun ang ibig sabihin nun yan. No? Pagka sinabing meta is change o pagbabago. No? Kaya po ang metanoia is change of mind. Basically yan mo yan. No, pero yung biblical definition is turning from sin towards Christ and following Christ. No? So at the word repentance sa Old Testament, nabanggit ho siya ng 13 times. 13 times. Yung literal na salitang repent or repentance. Sa New Testament, nabanggit ho siya ng 47 times. Kaya hindi ho nakakapagtaka na sa unang mensahe po ni John the Baptist, bago ho mangaral po ang Panginoong Jesus, sabi ho ni John the Baptist, the first preaching at napakasimpleng mensahe ni John the Baptist, in Matthew chapter 3 verse 11, sabi ho ng Bible, Matthew chapter 3 verse 11, basahin ho natin ng malakas at sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang patunay ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa Espiritu at sa apoy. So oftentimes, yan po, may passages pa akong kasunod. So oftentimes, sabi lang po ni John the Baptist, repent, for the kingdom of God is at hand. Magsisi na kayo kasi malapit lang dumating ang pag-ahari ng Panginoon. Napakasimple ng mensahe ni John the Baptist. Ang preaching niya, ihanda natin ang daraanan ng Panginoong Jesus, ng tagapagligtas. Tuwirin natin ang baku-bakong daan. Patahagin natin ang mga baku-bakong landasin. Kasi darating na ang Mesiyas, ang tagapagligtas. At paano mangyari yun? Repent. Turn away from your sins. Talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan. Naintindihan ho ba? So at si Jesus, one of his preachings, almost the same. Sabi ho in Matthew chapter 9 verse 13, ang Panginoong Jesus ho mismo, sabi ho dyan, sabi ni Jesus, humayo kayo at unawain ang kahulugan nito. Habag ang nais ko at hindi handog, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. So, even si Jesus, makikita ho natin dyan, sinasabi ni Jesus yung doctrine of repentance. Sa English ho kasi medyo mas malinaw pa eh. So, si John the Baptist, ang Panginoong Jesus, ang panawagan niya, magsisi kayo. At sa buong New Testament, hanggang Revelation nga eh. Di ba? Kung babasahin nyo at aaralin yung Revelation, ano sabi ng Bible, lalo na sa letters to the 7 churches sa Asia, di ba sabi, tinalikuran nyo na yung dati yung pagmamahal. Bumalik kayo. Magsisi kayo. Tama ho ba? So all throughout the Bible, the doctrine or teaching of repentance ay napakahalaga. But the problem is, maraming mananampalataya ang akala ho nila ang repentance para sa unbeliever lang. Mali. Mali ho. Bakit ho? Kasi ho, ang repentance for unbeliever, sabihin mo sa katabi mo, kailangan natin mag-repent. Yan, okay. So ito, pakinggan niyo mabuti. Pakinig mo mabuti. The word repentance, akala kasi natin, ang repentance, ang pagsisisi para lang sa mga hindi mananampalataya. So tayong mga tumanggap na kay Lord, hindi na natin kailangan ng repentance. Mali. Kasi the word repentance for unbelievers, ang bunga ho ng repentance sa unbelievers, salvation. Ulitin ko ha, kaligtasan. Pero ang bunga ng repentance sa mga mananampalataya ay restored relationship with God. Bakit to? Kasi sa totoo lang, kahit na tumanggap na tayo kay Lord, nagkakasala pa rin tayo. Tama ho ba? Hello, meron na ho ba ditong hindi na nagkakasala? Wala. Lahat ho tayo nagkakasala. Tama ho ba? No, lahat ho tayo nagkakasala pa rin. Tatanungin niyo kung dami ko pa rin nung nagagawang kasalanan hanggang ngayon. Bakit? Kasi talagang sa totoo lang, hindi na tayo magkakasala pagdating na ho sa langit. Pagka may glorified body na tayo. Pero ang nabubuhay tayo dito sa laman ho natin to, from time to time makakagawa ho tayo ng kasalanan. That's why kailangan ho nating mag-repent.
No, kailangan ho natin ho magsisi. No? Alam nyo, pakinggan nyo mabuti ho to. Repentance, no, so kaganina nagbigay ako ng general definition, turning from sins papunta kay Jesus Christ. Pero nakita ko rin yung ibang pagbibigay kahulugan no, sa repentance. Sabi niya, so ang repentance is change, okay? Para sa kanya, change of mind, change of heart, then change of behavior. Tama ho. Ang word na repentance o pagsisisi, yung babaguhin mo yung kaisipan mo para mabago yung puso mo. At pagka nabago yung puso mo, magbabago yung pamumuhay mo. Naintindihan ho ba? So, yan ho yung mga bagay na kailangan ho nating maintindihan. No? At alam nyo, sa totoo lang, pakinggan nyo ako mabuti. Makinig mo muna sa akin. Sa totoo lang, naging question ko dati, sabi ko, bakit ganun? Bakit kailangang tuloy-tuloy ang repentance? Una, dahil sa nagkakasala tayo, di ba? Pangalawang naisip ko, opinion ko ho dito, kasi di ba na ang repentance kasi hindi siya one time, big time. Na once na mag-repent ka, tapos na lahat. Hindi ho eh. Hindi ho. Bakit? Kasi marami hong bagay na hindi natin kayang i-repent agad-agad ng one time, big time. Na parang nung nag-accept ka kay Lord, patawarin mo ako sa kasalanan ko. Hindi eh. Ang trabaho ng Holy Spirit, listen carefully, from time to time, the moment na tumanggap ka kay Lord, hindi niya agad i-convict lahat ng mali sa'yo eh. Tama ba? Hindi niya biglang ibubuhos, ipapamuka sa'yo lahat ng kasalanan mo, hindi. Ang trabaho ng Banal na Espiritu, unti-unti niya sa iyong pinapakita yung mga bagay na mali sa buhay mo. Yung nagagawa mong kasalanan at mga bagay na dapat mong isuko at hingi ng tawad kay Lord. Yun po yung trabaho ng Holy Spirit eh. Hindi yung the moment umaccept ka, lahat ito na, ito, 1001 na dapat mong ayusin at baguhin sa buhay mo. Hindi ho ganun ng Diyos eh. Kasi una, hindi tayo nakikinig, hindi ho tayo handang makinig sa totoo lang. No? Nandyan pa ho ba kayo? Kaya inuunti-unti ho ng Banal na Espiritu. Yung mga bagay na remind niya sa ating, kinoconvict niya ho sa atin. Na dapat ho natin pong pagsisihan at isuko sa Panginoon. No? At alam nyo, dahil nga ho, bakit ho tayo kailangan mag-repent? No? Kailangan nating, dahil ho, nakakagawa ho tayo ng kasalanan. At ano ho ang bunga ho ng mga kasalanan? Ang mga kasalanan ho ang nagpapahirap po sa atin sa totoo lang. Hello. Ulitin ko ho, ang mga kasalanan ang nagpapahirap po sa atin physically, emotionally, no? Mentally, financially, spiritually, lahat. Yan ho, ang kasalanan ho ang nagiging bunga ho niyan. Ng lahat ng mga kahirapan ho sa atin dito sa mundo. At ang kasalanan rin ho ang madalas ho nagpapahamak ho sa atin kahit na anak na tayo ni Lord. Tama ho ba? Ang mga kasalanan ang nagdudulot ho sa atin ho, bakit ho tayo nagkakasakit. No? Ang kasalanan ho ang dahilan kung bakit ho tayo may kamatayan. Ang kasalanan rin ang dahilan kung bakit hindi ho tayo lumalago sa pananampalataya. At marami pa pong bunga o epekto ng kasalanan sa atin. No, marami ho tayong, at alam kong alam nyo rin naman ho yan. Kaya ho, alam nyo ho, kaya ho ganun kahalaga yung mensahe ho ni Apostol Pedro na repent and be baptized. Repent. No, kasi ho, ang repentance, ito ho yung nagbibigay ho ng kalayaan. Hello. Ang repentance, nagbibigay ho ng, hindi lang ho ng kapatawaran sa mga kasalanan. No, ang repentance ang nagbibigay ho ng kagalakan sa puso. Kaya nga ho sabi ng Bible, in Acts chapter, hindi ko alam kung naisulat ko ba, Acts chapter 9, yan, okay, 19 to 21, tama po. Samahan niyo po ako ng pagbasa po, para kay Lord po ito. 1, 2, 3, go. Kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. At nang sa gayon ay sumapit ang panahon ng pagpapanibagong lakas mula sa Panginoon. Susuguin niya si Jesus, ang Kristong hinirang, mula pa noong una para sa inyo. Siya'y dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang pagbabago ng lahat ng bagay ayon sa pinahayag ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula pa noong una.
O sabi ko sa English, ang ganda nung translation eh. No, repent. So that the times of refreshing will come upon you. Tingnan mo nga katabi mo, mukhang fresh na fresh ba? Di ba? Bagong ligo. Ang ganda pa, di ba? Hindi pa mukhang stress eh, di ba? Di ba? Physically gusto natin fresh na fresh tayo, di ba? Tama ba? Pero alam niyo, sa totoo lang ho, merong hong higit na pagiging fresh, kundi yung fresh yung kalooban, emotion, lalo na ho yung spirito. Kasi mas nakakatakot ho yung napapagod, yung very stressed tayo emotionally, mentally, and spiritually. Nakakatakot. Naintindihan mo ba? At ano hong pangako ni Lord? Sabi ho, magsisi kayo. Magsisi kayo. So that the times of refreshing will come upon you. Mare-refresh lang ho tayo in spirit, emotionally, mentally, pagka ang susi, sabi ng Bible, pagka nagsisi ho tayo, nagrepent ho tayo. At napakaraming bagay ho na makikita ho natin sa Bible. No, ang Nineveh nagrepent, in-spare sila ni Lord sa kamatayan, sa parusa. Si David nung nagrepent, binalik siya ng Diyos sa pagiging hari. No, ang dami hong naibubunga. Nung mga Israelites nagrepent, muling binuhos ni Lord yung ulan at pagpapala, yung masaganang ani sa kanila. Nung nagrepent ang mga Israelites, pinalaya sila ng Diyos mula sa pagkakaalipin. Binalik sila sa dati nilang lugar at sarili nilang lupa. Sobrang bagay, daming bagay. Nung may mga hari sa Old Testament, nung nagrepent sila, pinagaling sila sa terminal sickness ho nila. Na mamamatay na pero binigyan pa ng buhay muli ng Panginoon. Napakaraming bagay yun na dinudulot ng salita hong pagre-repent. Naintindihan ho ba? At alam niyo po, ano ho ba, again, ano ba yung pagre-repent? Eto ho, mainam mong maalala natin, malaki ho yung kaibahan sa Ingles, yung the word repent and the word remorse. Sabihin nga natin repent. Sabihin natin remorse. Yan. Ang ibig sabihin kasi ng remorse, pagkalungkot, matinding pagkalungkot. Pansinin natin, sa totoo lang ho, meron nung parehong nakagawa ng matinding kasalanan kay Jesus nung pinako siya sa cross. No? One of them si Judas and one of them si Peter. Sila yung pinakamatinding gumawa ng kasalanan kay Lord mismo eh. Naintindihan? Pero kung titingnan natin, mas matindi yung kasalanan ni Peter. Mas matindi. Si Judas, binetray niya si Lord, binenta niya si Lord. Tama ho ba? Pero si Peter, dininay niya si Lord for 3 times. Hindi lang once, hindi lang twice, 3 times. At nag-curse pa siya. Sabi niya, no, para bang kinag-curse na sa ngalan ng Diyos, hindi ko talaga kilala yung tao na yan. Sumpain ako. Parang ganun. Nag-curse siya. Sumpain ako, hindi ko kilala yung tao na yan. Nag-curse pa siya. Sa totoo lang. Sa totoo lang, mas matindi yung kasalanan ni Peter kaysa kay Judas. The difference is, si Peter nagrepent. Si Judas, nag-remorse. So, in short, si Judas, nalungkot lang siya. Pero hindi siya totoong nagsisi. Si Peter, kahit na ang bigat ng kasalanan niya, hindi lang siya nalungkot, talagang totoo siyang nagsisi. Kasi alam niyo, ang ibig sabihin ng repentance, unang-una is pag-amin. Sabihin nga natin, pag-amin. Ang hirap pong umaamin, tama ho ba? Tama ho. Well, no, pagka tinatanong ka ng asawa mo, magkano sweldo mo? Magkano sweldo mo? Di ba? Tama ba? No, ito lang ba talaga? Di ba? Lahat na. Di ba? Ang hirap umamin. Sa totoo lang. Sweldo pa lang yun. Sweldo pa lang ho yun. Tama ho ba? Lalo na pagkakasalanan pa. Hello? Nandyan pa ho ba kayo? Hello? Nandiyan pa ho ba? Sa totoo lang, ayaw nating umaamin ng kasalanan. Ayaw nating umaamin. Yes, marami hong mga tao, para hong si Judas kasi. Pagka nakakagawa ng kasalanan, nalulungkot lang. Nalulungkot lang. Pero hindi nagre-repent. Bakit? Kasi the word repentance, ang dami niya hong aspeto na kailangan nating maintindihan. Una, kailangan mong aminin. Kailangan mong umamin na nagkasala ka. Tama ho ba? Kailangan lumabas mismo sa labi mo, kasalanan mo to.
Naintindihan? Kaya maraming Kristiyano hindi nakakaranas ng totoong pagpapatawad, kalayaan, ng kagalakan, times of refreshing. Hindi ho talaga sinusunod yung importance of repentance. No, may mga tao kailangan pang sakalin para lang umamin. Kailangan pang i-interrogate. No, kailangan pang tutukan ng maliwanag na spotlight para lang umamin. Sasakalin mo pa eh. Para lang umamin eh. Bakit? As much as possible, dinideny. Nagsisinungaling. Nagpapalusot. Naninisi ng ibang tao, kaya naman ako nagaganda dahil sa kanya eh. Naintindihan mo ba? So ayong umamin. No? At alam niyo, ang repentance, kailangan ng pag-amin, kailangan ng pagkalungkot. No? Kasi sa totoo lang, eto pa ho. So, ulitin ko ang repentance, ang remorse, kailangan kasama siya, bahagi siya ng repentance. Pero ang pagkalungkot, hindi siya repentance. No, dahil ulitin ko, ang kalungkutan, parte lang, bahagi lang ng pagsisisi. Kasi bakit napakahalaga na nalulungkot rin? Kasi may mga umaamin ng kasalanan, ang saya pa. Ay, nagnakaw ako. Ay, nakakupit ako. Nakakupit ako ng isang rim ng bond paper sa opisina. Di ba? Ang saya pa, pinagmamalaki pa. Hindi ho pagsisisi yun. Di ba yung humingi ka ng tawad, patawarin mo? Nagkatawaan lang kami. Di ba? Hindi ho pagsisisi ho yun. Kasi yung totoong pagsisisi, may pag-amin at mayroon ng pagkalungkot. Sobra ka nalulungkot. Hindi ka ho nagmamatigas, hindi ka ho nagmamataas. Ay, intindihan mo ba? So, mayroong pagkalungkot at mayroon pong pag-confess. Sabi nga natin, confession. Ito, napakahalaga ho nito. Kailangan natin maintindihan. Natuturo sa CGR to, Living Waters. Kapag ka nagkaroon I encourage you to attend, napakarami yung matututunan. The word confession is a biblical term. Sa totoo lang, may confession kay God at may confession sa tao. Pareho hong mahalaga yon. Sabi 1 John 1:9, di ba? Therefore, confess your sins to God. Tama ho ba? No, so yung kahalagahan ng pagko-confess ng kasalanan natin kay Lord. At anong bunga ho pagka nagko-confess tayo kay Lord? Kapatawaran. Napapatawad ka ng kasalanan mo. Pero sabi rin ng Bible in the book of James, sabi, therefore, confess your sins to one another. O hindi ho literal daw, pangangalandakan mo yung kasalanan mo. Hahanap ka ng taong mapagkakatiwalaan mo. Hahanap ka ng taong sa tingin mo mas spiritual sa'yo during that time, na may pagpe-pray ka, mapapayuhan ka, at magko-confess ka sa kanya. Bakit? Sabi ng Bible, therefore, confess your sins to one another so that you may be healed. So that you may be healed. So nakita ho natin yung difference. Pagka nagko-confess tayo kay God, ang nakakamit natin kapatawaran. Pagka nagko-confess tayo sa kapwa natin tao, kapwa natin mananampalataya, healing ang nakakamit mo. Bakit? Kasi sa totoo lang, maraming kasalanan, hindi lang forgiveness ang kailangan natin ng paghihilom. Kaya tayo nakakagawa ng kasalanan, sugatan ho tayo. No, ang mga bisyo, ang pambababae, ang panloloko, pagsisinungaling, manifestation lang yan na may sugat ho tayo. Na hindi lang natin kailangan ng kapatawaran, kailangan rin natin ng kagalingan sa kalooban. Yung pagsusugal, pag-inom ng alak, paninigarilyo at lahat ng bisyo, manifestation lang ho yan. Na may deeper wound ka na kailangan mo ng kagalingan. Kaya ang dami ko na hong nakitang mananampalataya at kasama ho ako doon. Isa ho ako doon. The moment na nag-confess sila sa mga leaders ng church, nakaranas sila hindi lang kapatawaran, maging ng kagalingan. Hindi ko pinagmamalaki, pero ito yung ginawa ng Lord sa akin. Nung hindi pa ako mananampalataya, sobrang lulong ho ako sa pornography and masturbation. Sobrang lulong ho ako. At nung mananampalataya ako, umaattend ako ng church, yan ho yung bagay na nag-struggle ako. That every time na umaattend ako ng church, unang prayer ko, Lord, patawarin mo ako. Nakapag-commit na naman ako ng pornography. Nakapag-masturbate na naman ako, patawarin mo ako, Lord. Every time. At nung naintindihan ko yung passage na yon, therefore, confess your sins to one another so that you may be healed. Bigla ho kung talagang kinaugnang yun ng Lord. At ang sabi ng Lord sa akin, lapit ka sa pastor mo.
I-open mo lahat ng ginagawa mo ng lihim. Noong una, takot na takot ako. Sabi ko, naku, nakakahiya. Kasi ang taas ng tingin ng pastor ko sa akin, akala niya ang bait-bait ko. Hindi niya alam ng ginagawa ko pala pagka nag-iisa ako. Wala nakakakita sa akin, paling ginagawa ko. Nakakaya, wag na lang, Lord. Okay na ako ng ganito. Natatakot ako mag-confess. Pero alam niyo, the time na nag-confess ako kay Lord, doon sa pastor ko, unti-unti na malaya ko, meron pong paggaling, meron pong pagtatagumpay, meron pong kalayaan na binibigay ho ang Diyos sa akin. Na yung takot ko na mapahiya, galing pala kay Satanas para hindi ako maging totoong malaya. Naintindihan ho ba? Nasusundan ho ba? So, ganun ho kahalaga yung confession. Sabi mo sa katabi mo, napakahalagang mag-confess, kapatid. Sabi mo sa kanya, mag-confess ka na mamaya. Joke lang ho. So ano pa ho yung part ho ng repentance? Ulitin ko, pag-amin, pagkalungkot, confession, at higit sa lahat, makinig ho mabuti, pagtalikod sa kasalanan. Hindi ho doon natatapos na nagre-repent ka na inamin mo, nalungkot ka, nag-confess ka, tumigil ka na, hindi ho doon natatapos yung confession. Bakit? Kasama pa ho sa confession, yung tatalikuran mo yung kasalanan mong ginagawa. Kasi malaki ho yung kaibahan na nagkakasala sa namumuhay sa kasalanan. Hello? Malaki ho yun. Yun yung palagi nating pinapaalala sa church. Talagang yes, magkakasala tayo from time to time. Pero malaki yung kaibahan na namumuhay ka sa kasalanan. Then, ano pa? No, hindi mo lang tatalikuran yung kasalanan, magagalit ka pa sa kasalanan. Kaya ho dito sa church, tinuturuan natin ng bawat isa kasi ito yung turo ng Bible. Huwag tayo ho magalit sa tao. Pagka nagkakasala siya, magalit tayo sa kasalanan ginagawa niya. Kasi kahit ang Lord, ganon. May lumalapit na adultery, may lumalapit na magnanakaw sa kanya, may mga lumalapit na magnanakaw sa kanya. Minamahal niya yung tao pero galit siya sa kasalanan. Naintindihan mo ba? The problem is, maraming Kristiyano ngayon, galit sa tao, mahal ang kasalanan. Baliktad. Hindi ho dapat ho ganon. Kaya ho, alam niyo, yun ho yung repentance. Then, next is, lalo na ho, pakinggan ho natin mabuti, lalo na ho kung may mga tao hong naapektuhan, listen carefully. Part ng repentance is the word restitution. Sabi nga natin, restitution. No, yung pagbabayad. Yung pagtatama ng mali. No, hindi sapat na nalungkot ka, umamin ka, nag-confess ka, hindi sapat na nagalit ka sa kasalanan. No, tinatalikod mo kasalanan, dapat tinatama mo yung mali mo. For example, may nautangan ka, part ng pagre-repent mo, bayaran mo siya. Naintindihan mo ba? Halimbawa, meron ka nasaktan, part na ng repentance mo, ng restitution mo, papadama mo yung pagmamahal mo sa kanya. Naintindihan no? Hello? No, part ng, halimbawa, dati kang madamo, talagang, di ba, talagang ayaw mong bigyan mga kapatid mo, mga kamag-anak mo, di ba? Part ng repentance, restitution mo, mag-aabot ka ng tulong sa kanila. That's part of repentance, yung word na restitution. Pag-ayos, pagbabalik, pagbabayad. Bahagi ho yan ng repentance. Pagtatama ho ng mali. Naintindihan ho ba? Malapit na ho ako. Alam niyo ho, bakit ko ho tinuturo po ito? Ang isang kasalanan na hindi ho tayo nag-repent, listen carefully, ang isang kasalanan na hindi ho tayo nag-repent, nagiging stronghold ng kaaway. Listen carefully, makinig ho, napakahalaga ho nito. Ang isang kasalanan na hindi ka totoong nagsisi, nagiging stronghold ng kaaway. Ano ibig sabihin ng stronghold? Di strong na hold. Awa? Ganun lang ho kasimple, wag na natin pahirapan. Sobrang tindi na kapit. Pero sa totoo lang, the word stronghold sa Bible, isa siyang fortress. Isa siyang fortress. Kung gusto niyo malalim, umattend ho kayo ng prayer meeting, magtuturo ako ng ganyan sa prayer meeting. Nakikita ko, kailangan ho natin itong mapag-aralan. At umihingi ako ng paintulot sa admin na siguro perhaps for a month ako muna yung magtuturo ng prayer meeting just to discuss ito pong mga bagay na to.
Kailangan nun natin maintindihan ito. So going back, nagkakaroon ng puwang ang demonyo sa buhay mo kapag may unrepentant sin ka. Tumitindi yung kapit niya sa'yo. Kaya mapapansin mo may mga bagay kang para bang hindi mo matakastakasan. May mga bagay kang hindi ka makalaya. May mga bagay kang parang hindi mo control sa sarili mo. May mga bagay na para bang automatic ginagawa mo na lang nang hindi ka nag-iisip. Bakit? Kasi may stronghold ng kaaway sa'yo. Bakit? Kasi anong sabi ng Bible? Ang sino mang gumagawa ng kasalanan, nagiging alipin ng kasalanan. Ulitin ko, sabi ng Bible sa Galatians, ang sino bang nakakagawa ng kasalanan, nagiging alipin ng kasalanan, nagiging sunod-sunuran sa kasalanan. May stronghold ng kaaway. Kaya kung papansinin natin, may mga tao kahit Christian na hindi na mapigilan yung pag-inom, paninigarilyo, pagsusugal, pambababae, pagmamasturbate, panunod ng porn, pagkagalit, hindi pagpapatawad. Bakit? Stronghold na. Bakit? Kasi hindi totoong nag-repent. No? At anong repent? Hindi umamin. Tinatanggi. Tama ho ba? No? Naninisid ng iba. Ayaw mag-confess sa Diyos. Ayaw mag-confess sa tao. Ayaw malungkot. Masaya pa. Tama ba? Hindi nagagalit sa kasalanan. Hindi tinatama yung mali. Bakit? So unrepentant. Nagiging stronghold ng demonyo. Nagiging sunod-sunuran sa demonyo. Na masyadong pinoprotektahan yung imahe. Para ako ho yun. Wag ho kayo mag-alala. Hindi ikaw yun. Kung nababagabag ka, praise God. Pero ako yung sinasabi ko. Naintindihan mo ba? Ganyan ako dati. Kaya alam ko lahat yan. Naramdaman ko ho yan dati. Pero biyaya ho ng Lord. Biyaya ho ng Diyos. Para ho mas maging malinaw. May isang passage po. May isang passage po muna. 1 Peter chapter 4 verse 17. 1 Peter 4:17. Ulitin natin ha. Ang isang kasalanan pag hindi na-repent, nagiging stronghold ng kaaway. Nagkakaroon ng puwang yung demonyo sa buhay, kahit na Christian pa. Hindi ho napoposes ang Christian, pero may oppression na tinatawag. Nagkakaroon ng foothold ng demonyo. Kaya kung minsan sa loob ng bahay, nagkakaroon ng puwang, away kayo ng away, konting bagay, talagang away, sigawan, di ba? Talagang di agad magkaintindihan. Tama ho ba? Baka, tingnan ho natin, kasi baka may stronghold na dapat hong i-repent. No, napapansin mo, para bang paulit-ulit na once, twice, pero makita mo 3 times, 4 times, sabay hindi na ho tsamba yun. Hindi na tsamba yun. Baka may stronghold na yung kaaway. Intindihan mo ba? That we need to repent. Let's pray to God, Lord, ano yung dapat namin i-repent? Ano yung dapat namin i-repent? Intindihan po. Sabi ko dito, basahin natin na malakas po itong passage na to. 1 Peter 4:17. Listen carefully sa passage. 1, 2, 3, go. Dumating na ang panahon ng paghuhukom at ito'y magsisimula sa sambahayan ng Diyos. Teka lang, ulit. Napakaganda yung talata na yun. Ulitin natin yung passage na yun, yung sentence na yun. 1, 2, 3, go. Dumating na ang panahon ng paghuhukom at ito'y magsisimula sa sambahayan ng Diyos. At kung sa atin ito magsisimula, ano kaya ang magiging wakas ng mga hindi sumusunod sa magandang balita ng Diyos? Mga kapatid, napakahalaga nitong talata na to. Ano ibig sabihin to? Madalas kapag nakakakita tayo ng kasalanan, lalo na sa unbeliever, yung pasaway nating kapitbahay, matigas na ulo nating na kamag-anak, di ba? Yung napaka-intrigero, chismosa nating katrabaho. Di ba? Galit na galit tayo. At ang prayer natin, Lord, lamunin mo na siya ng apoy. Di ba? Lord, tirisin mo nga itong taong to. Ayaw mo na siyang mapunta sa impyerno. Di ba? Gusto ho natin agad husgahan, hukuman. Gusto ho agad nating parusahan ni Lord. Pero hindi ho yun yung kapamaraanan ng Diyos. Bakit? Bakit? Tanungin niyo ako kung bakit. Mas malakas tanungin niyo ako kung bakit. Yan. Bakit to? Kasi sabi ng Bible, ang uunahin niyang ituwid, yung mga tao sa loob ng church. Kung meron siyang unang itatama, aayusin ang buhay, bago ho sila, sabihin natin, ako muna. Sabihin sa katabi mo, tayo muna. Bago ang iba. Itindihan mo ba? Gigil na gigil tayo magbago yung buhay ng iba, pero tayo ho dapat muna. Yun ang sabi ng Bible. Kaya even po sa chronological order, bago ho mag-white throne judgment, bema judgment muna. Ang muna man i-judge ni Lord, yung mga believers muna, bago yung mga unbelievers. Very systematic si Lord at patuloy ho yan.
Patuloy ho yan. All throughout the Bible, yan yung kapamaraanan ni Diyos, ni Lord, ng Diyos. Bago niya hukuman, ituwid ang ibang tao, tayo ho muna mga anak niya. Sabi, tayo muna nasa loob ng sambahayan ng Diyos. Tayo muna nag-claim na mga Christians at believers muna ang itatamba ng Panginoong Diyos, ng buhay natin. At alam niyo, sa totoo lang, mga leaders ang unang tinatama ni Lord. Mga leaders, mga pastor, mga elders, ministry head, mga workers. Yan ho ang mga unang tinatama ni Lord. Tinutuwid ng Diyos. Kaya pagka tinutuwid ka, praise God. Praise God, inuna ka kasi talagang anak ka ni Lord at mahalaga ka kay Lord. Naintindihan po ba? Alam niyo ho, konti na lang ho ito. Gusto ko ng volunteer. Pwede ho ba? Yung malakas, pwede sino yung medyo malakas ho dyan? Yung, feeling nyo yung malakas at talagang volunteer po, volunteer. Sino gusto natin volunteer? Malakas yung medyo malakas. Sino? O sige, kahit hindi na malakas, ayan natin. Halimbawa lang naman ho ito. Halimbawa lang ho ito. Volunteer. Wag na ho si Brother Eric. Yung medyo mga worker na. Si Otep. Ayan. Okay. Ito yung paborito kong pamangkin. Ito yung paborito kong pamangkin to. At mahal na mahal namin to. Parang anak ko yan. Salamat sa dito. Yan. Halimbawa lang naman ho ito. Hindi ho ito totoo. Halimbawa lang po ito. Alam niyo ho, kapag may unrepentant sin ho tayo, para hong sinasabi ho ni Satan ho sa atin. Sinampol ko ho kasi ng asawa ko ito sa akin kagabi. Para bang, pag may kasalanan ho tayo nagagawa, para bang sasabihin ni Satan, ay, yung kasalanan mo, madali, nipis lang yan. Madali kang makakawala dyan. Malalampasan mo yan. Sasabihin ni Satan sa'yo, nako, no, hindi yan big deal. Napakalit lang yan. Napakalit lang. Huwag ka muna mag-repent. Kailangan ko po ng aking magandang asawa. Di ba? So, yan na. So, sabi ni Satan, halimbawa po ito, hindi ho si Otop to. Kayo naman, huwag ko kayong judgmental. Mahal ko to, paborito ko nung pamangkin to eh. Hindi, sige lang. Yan. So, sasabihin ni Satan sa'yo, di ba na, okay lang yan. Ay, huwag mo ibuhon. Sabihin ni Satan sa'yo, naku, Otep, huwag ka muna magsisisi Bukas na. Monday pa lang naman, dito ka, gitna ka. Teka lang, ako pinaiikot mo eh. Teka lang, yan. Sabi ni Satan, no, wag na muna. Diyan ka muna, di ba? Tatlong araw na eh, di ba? So, okay lang, sige lang. Kasi nakakahiya. Huwag kang aamin ng kasalanan mo. Kaya. Di ba? At kaya mo lampasan niya kasi sinulid lang yan, oh. Ikot. Di ba? So, di ba? Yan, di ba? So, di ba na, sige lang, go. Ikot lang ng ikot. Di ba? Diba? So, yan. Makailang ikot ka. Tama na. Diba? So, sabi ni Satan, sige lang, relax ka lang. Wala naman yan. Hindi yan makaka-apekto sa'yo. Wala. Okay lang, magpatuloy ka lang. Tuloy ka lang sa ginagawa mo. Diba? Kasi manipis lang naman yan eh. Nakakahiya, nakakatakot. Diba? Mawawala na yung kasiyahan mo, malulungkot ka na. Ang saya-saya kaya, di ba? Pag may ginagawa kang ganyan. Di ba? Saya-saya kaya. Ano ba? Pwede ka pang magsisi, hindi pa darating si Lord. Di ba? Laki-laki mo, lakas-lakas mo eh. May muscle, Nag-gym ho yan. Nag-gym ho yan. Di ba? So, sige lang. Saka na. Pagka kaya mo pa naman eh. Sabihin ni Satan, di ba? Pagka may unrepentant sin tayo. Hanggang lumipas yung 1 araw, 2 araw, 1 linggo, 2 linggo. Lumipas yung 1 buwan. No, at bigla kang natauhan, sabi mo, gusto ko nang malaya. Gusto ko nang makawala. Nipis lang naman, di ba? Nipis lang, hindi nyo nga makita, di ba? Tama ba? Hindi nyo makita yung sinulid halas, di ba? Sige nga, Tep. Kumuwala ka nga dyan. Lakas talaga. Alam nyo, sa totoo lang, di ba? Ilang ikot pa lang ho yan.
Pero kapag ka nagpatuloy ka pa na nagpatuloy sa kasalanan, yeah, makikita mo darating yung time, hindi ka na makakawala ho dyan. Mahihirapan ka nang makawala ho dyan. Mahirapan ka nang makawala. Pagka hindi ka ho nagrepent. Alam mo, sinubukan ko, nakasando ako, nagsugat ho ako dito eh. Nung pinilit ko kung gano'n eh, nagsugat ho ako. No, kasi ho, salamat. Salamat. Yeah. Yeah. May gunting ako dito. Yeah. No. Yeah. Yeah. Okay. Alam niyo ho, ganun ho kahalaga ho yung pagsisisi. Minsan nakala mo okay lang. Pero what if kung yung sin na yon, imagine mo, nakailang ikot ka pa lang. Medyo ang hirap na. Pero kung yung sin na yon, dala-dala mo na yan, hindi lang 1 buwan, hindi lang 2 buwan. Imaginein mo 1 taon, 2 taon, ganyan ka na. At hindi mo pinagsisisihan. Kaya no wonder na minsan para tayo may mga tali na sabi ni Satan, liga dito, sunod ka dito. Kaya sunod-sunod lang tayo, liga dito, gawin mo to. Diba? Eventually, gawa ka na lang, sunod-sunod ka na lang. Bakit? Kasi mahina ka na, wala ka ng lakas eh. Bakit? Kasi may stronghold na yung kaaway sa'yo eh. Ang lakas na nung kapit ng demonyo sa'yo eh. Ang lakas na nung kapit eh. Kaya hindi mo na kayang makawala. Pero alam niyo ho, praise God. Bakit? Last verse, sabi ho in John chapter 8, verse 32. Napaka-familiar na passage. Madalas ho tayo na palagi ho nating binabanggit ho ito. Kung nandito ho tayo ngayon, feeling mo kinakaugnay ka ni Lord, at para bang may mga bagay kang hindi mo matakasan. Hindi ka makawala. Nahihirapan kang tanggalin sa buhay mo. Lalo na alam mong nakakahiya kay Lord. Alam mong bagay na hindi nalulugod ang Diyos. Sabi ho ng Bible, napakaganda ng pangako ng Lord sa Bible. John 8:32, basahin, pwede bang tumayo tayong lahat? And I request the worship team na tulungan ho tayo sa pananambahan bago tayo manalangin. Lapit na ho yung worship team sa harapan. Let's read together itong passage na ito. Let's read together. Sabi ho dyan ng Bible, let's read po yung passage. 1, 2, 3, go. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Mas malakas. Pwede ho ba? Minsan malakas. Para kay Lord po. 1, 2, 3, go. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Minsan no, so ibig sabihin, sabi ho dito, kailangan natin ng kalayaan. May mga bagay na posibleng hindi ho tayo, para ho tayong alipin, para ho tayong taling-tali. Hindi tayo makawala. Para hong sunod-sunuran ho tayo sa demonyo. Bakit? Kasi alipin tayo, kailangan natin ng kalayaan. At ang sabi ng Bible, si Jesus, nag-o-offer siya ng freedom. Sa totoo lang yung totoong kalayaan, na kay Lord lang. Wala na hong iba. Na kay Lord lang ho yung totoong kalayaan. At anong sabi? No, sabi yan, sa totoo lang, minsan nami-misquote natin yung Bible. Pakinggan yung mabuti. Sa English ho kasi, no, you will know the truth and the truth shall set you free. The truth shall set you free. Listen carefully. Maraming kinukote tong passage na to. Kinukote lang, the truth shall set you free. Tama, mali. Tama, mali. Kulang. Kulang ho. Bakit? Pakinig mo mabuti. Hindi lang ho, yung truth yung magpapalaya sa atin, pero may nauna. Bakit? Sabi ng Bible, kailangan mo munang kilalanin yung truth. Hindi automatic that the truth will set us free. Hindi ho. Hindi automatic na may katotohanan. For example, halimbawa, bumili ka ng isang kahong sabon, pampaligo. Kung hindi mo ikukuskus sa katawan mo yung sabon, babango ka ba? Lilinis ka ba? Naintindihan ba? Kung hindi mo i-apply yung sabon, hindi. Alam mo, bumili ka ng isang delivery truck ng vitamins. Automatic ba lulusog ka? Lalakas ang immune system mo? Hindi. Kailangan mo munang inumin. Naintindihan mo ba? Hindi automatic
Hindi automatic. Ganun rin yung truth. Kasi very clear, sabi ng Bible, yes, the truth will set you free, pero kulang. Sabi ng Bible, bakit? Kasi you shall know the truth first. Kailangan mo munang kilalanin yung katotohanan. Kailangan mo munang ma-encounter yung truth. Kailangan mo munang i-apply yung truth sa buhay mo. Then freedom will follow. Naintindihan mo ba? O kapatid, nawa ay mapaalalahanan ho tayo ng mga salita ho ng Lord na ito. Malapit na hong dumating si Lord. At ang unang mga taong aayusin niya, yung mga nasa loob ng church. Very clear sa passage na binasa ho natin. And this will be the greatest witness. This is the greatest effective witness na pwede hong gawin natin. Hindi lang ho sa harapan ng Diyos, maging sa mga taong nakapaligid ho sa atin. Para sila ho'y mahikayat na manampalataya kay Lord. Yung mga tao hong anak ng Diyos na totoong nagsisisi ng kanilang mga kasalanan at unti-unti hong nababago ang buhay. Ito yung pinaka-effective na testimony na dapat ho nating gawin at makita ho sa buhay ho natin. Naintindihan ho ba? Habang tayo ay nananambahan, tayo ay manalangin personal kay Lord. At tayo ho na ay magpasiyasat sa Panginoon na, Lord, ano yung mga bagay na kailangan kong hindi lang ihingi ng tawad, kailangan ko talagang totoong pagsisihan sa buhay ko. Kasi baka naaalipin ako nito, hindi ko ito makontrol. Kailangan kong isuko sa'yo. Hindi ko kayo kilala, hindi ko alam yung nangyayari sa loob ng bahay niyo, sa loob ng trabaho, pagka nag-iisa na kayo. Tanging tayo lang ho nakakalam at especially ang Lord. Naintindihan mo ha? Pariho ba tayong pumikit at tayo'y magsimula pong umawit kay Lord? Awitin natin ng buong puso itong awitin po na ito. Hallelujah, Jesus. We honor you, God. Father, we give you all the praise. We give you all the glory, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Blessed be your holy name, God. We welcome you, Holy Spirit, Lord. Father, it's not by might, it's not by power, but it's by your Holy Spirit alone, Lord. Hallelujah, hallelujah. Amen, amen. Yes, God, Jesus, 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 Jesus. Puso ko'y iyong sinisiyasat. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ang nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa, yes, Lord, sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababati. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingis sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan.
Iwasak mo ang aming mga puso, ano pa yung aming mga nagawang kasalanan, Panginoon, na hindi namin nahingi ng tawad sa inyo. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Maraming salamat sa salita mo, Panginoong Diyos, sa umagang ito. Hallelujah, Jesus. Purihin natin ang Panginoon. Salamat, Panginoon. Kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay hilingin sa'yo. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. Tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Minsan pa, pasalamatan natin ang ating Panginoon. Salamat, Panginoon. Kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay hilingin sa'yo. Salamat, Panginoon. Tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Sabi natin minsan pa sa Panginoon ang awit na ito. Salamat, Panginoon. Kilala mo. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Ang lahat ng bagay ay hilingin sa'yo. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa pagtutuwid. Yes, Lord. Hallelujah. Ikaw lang ang may alam. Yes, God. Sa aking patutunguhan. Yes, God. Salamat sa'yo, Panginoon. Minsan ba natin sabihin ng buong puso sa Panginoon? Salamat, Panginoon. Yes, God. Kilala mo ako. Hallelujah, Lord. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon. Tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Jesus. Hallelujah, Jesus. Salamat nga po. Tunay po. Salamat po, Lord. At tunay po, Lord, na kilala niyo po kami. Wala kaming may tatago. Wala kaming may lilihim sa inyo. Makakapaglihim kami sa aming asawa, sa aming mga anak, sa aming mga kapatid, sa mga leader namin sa church. Pero hindi ho kami makakapaglihim sa inyo. Alam niyo po ang bawat bahagi ng aming pong buhay. Lahat ng aming mga kahinaan. Lahat ng aming mga kasalanan. Lahat ng mga bagay na ginagawa namin ng lihim na hindi nakalulugod sa inyo, Panginoon. At paglabag sa inyong mga utos, Lord. Lord, salamat, Lord. Salamat sa mensaheng binibigay niyo sa amin. Salamat po na gusto niyo kaming ituwin. Gusto niyo kaming palayain. Gusto niyo kaming gawing matagumpay sa inyong harapan. Hallelujah, hallelujah. We worship, we honor you. O kapatid, gaya ho ng pinag-aralan natin kaganina.
lahat ay nakayuko at nakapikit. Huwag mo munang intindihin yung katabi mo. Ito ho yung araw na ng kalayaan na gustong ibigay ni Lord sa atin. I believe this is the time of refreshing na ino-offer niya ho sa atin. Ito ho yung araw at oras ng katagumpayan, ng kalayaan, ng pagbabalik ho loob ho sa Diyos. Kung nandito ka ngayon, gaya ng inaral natin, alam mo sa sarili mo na babagabag ka. Bakit? Kasi may mga bagay ka na paulit-ulit mo na lang nagagawa. Mga bagay na hindi mo control. Even ikaw nagugulat ka, nagagawa mo. At sa kaloob-looban mo, alam mo sa sarili mo, gusto mong tanggalin ito ng Lord sa'yo kasi hindi mo to kayang tanggalin mag-isa. Kung nandito ka ngayon, kapatid, meron kang nais na isuko sa Panginoon. At hindi lang ikalungkot, kundi pagsisihan ng todo. Gaya ng pinag-aralan natin kanina. Taas mo yung kamay mo sa harapan ng Panginoon at mananalangin tayo, hingin natin yung paglaya galing kay Lord. Again, kung nandito ka ngayon, may mga bagay kang alam mong kasalanan, paulit-ulit mong nagagawa. It might be pagsisinungaling, might be pagmumura, it might be masasakit na salita na madalas lumalabas sa labi mo, hindi pagpapatawad, punong-puno ka ng galit sa puso. Naa-addict ka na sa pornography. Kumukuha ka ng mga bagay na hindi sa'yo. Hindi mo matigilan yung bisyo. Paninigarilyo man yan, pag-inuman ng alak, pagsusugal man yan, o pambababae man yan, o pakikipagrelasyon sa hindi mo asawa. Kailangan nun nating mag-repent ka, Lord. Kailangan nun natin nung magsisi. Hindi lang ho dapat tayo nalulungkot. Hindi lang dapat tayo umaamin. At hindi ho dapat itong tinatama at tinatalikuran ng mga bagay na ito. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Diyos. Salamat po. Salamat po sa mensahe niyo. Again, bago tayo mag-pray, hindi na mahalaga kung pastor ka, leader ka ng church, elder ka. Ministry head ka, kung alam mo sa sarili mo, kailangan kang lumaya. Kailangan mo ng kapatawaran ng kasalanan kasi may paulit-ulit ka na nagagawa na alam mong hindi tama sa harapan ng Diyos. Yung takot, yung hiya, hindi yan galing sa Diyos. Galing sa kaawayan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong simpleng mensahe na nais niyong iparating po sa amin. Lord, nandito kami na nakataas ang aming pong mga kamay, tanda ng aming pong pagpapakumbaba, O Diyos. Lord, gaya ng inawit namin, wala kaming maililihim sa iyo, Panginoon. Patawarin niyo kami sa lahat ng kasalanan, lahat ng karumihan, lalo na po yung mga bagay na paulit-ulit naming nagagawa uncontrollably, Lord. Mapa ito man po ay bisyo, mapa ito man po ay galit, ito yung pagsisinungaling, mga pananakit, pagkuha ng mga bagay na hindi ho sa amin. Lord, we ask for forgiveness, God. We ask for forgiveness, Lord. Patawarin niyo po kami. Sinusuko ho namin ito sa iyo. Lord, pinangahawakan namin yung pangako niyo, Lord, that we will know the truth. Tunay po masakit ang katotohanan. Tunay po nasasaktan kami sa mga mensaheng napapakinggan po namin dito. Pero Lord, galing ito sa inyo.
At kayo lang yung totoong magbibigay ng kalayaan po sa amin, O Diyos. And Father, I rebuke, Lord, any stronghold of the enemy in the name of Jesus. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Lord, winawasak namin, Lord, ang mga kasalanang hindi ho napagsisihan. Na posible pong ang lakasan ng kapit sa buhay namin, sa pamilya namin, sa church namin, Lord. Father, we rebuke any stronghold by the enemy, Lord. In the name of Jesus, we cast them out. In the name of Jesus. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. And Lord, we declare freedom. We declare healing. We declare forgiveness. We declare deliverance, Lord. Sa buhay po namin, Panginoon. Father, I pray for the power of your Holy Spirit, Lord, to manifest sa buhay po namin. Sa mga oras pong ito, Panginoon. Kasabay ng pagpapatawad, paglilinis niyo, Lord, punuin niyo kami ng presensya niyo. Puspusin niyo kami ng banal yung Espiritu, Lord. Araw-araw ng buhay po namin. At hayaan niyo po ng mga mensahe pong ito'y manatili sa puso po namin. Dahil tunay po, Lord, we will know the truth and the truth will set us free, God. And Father, we thank you for the freedom, Lord, na galing sa inyo. Ama, maraming salamat, O Diyos, sa kapatawaran ng kasalanan at kalayaan. Patuloy po namin kayong pinararangalan, Lord. Again, I declare freedom, God. I declare victory, Lord. Sana, Lord, sa mga nagsuko ng bisyo, Lord, I declare freedom. I declare victory, Lord. Sa mga nagsuko ng pagsisinungaling, ng hindi pagpapatawad. Lord, sa mga nagsuko ng pornography, ng masturbation, Lord, ng mga maling pakikipagrelasyon, Lord, I declare freedom, God. In the name of Jesus, palayain niyo po kami sa kasinungalingan at pag-aalipin ng demonyo sa buhay po namin. In the name of Jesus, God. Panginoon, maraming salamat that you are our deliverer. You are our bandage breaker, Lord. Panginoon, maraming salamat po, Diyos. Salamat po. Salamat po sa inyong mga salita. Salamat sa inyong mga nais na sabihin at gawin sa aming buhay. Ito ang aming pong panalangin na may pananampalataya sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen. Palakpakan po natin po yung Panginoon.